Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sumuko sa Pasay Regional Trial Court Branch 119 kahapon ang vlogger na si Jeffrey Luces Celis o mas kilala bilang Ka Eric Celis at nagpiyansa ng 36,000 pesos. Kaugnay ito ng kasong unlawful publication dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical record ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing dumaranas ng severe sigmoid diverticulitis ang presidente. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino, nagtungo si Celis sa RTC bandang alas 10 ng umaga, isang araw matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte at nakalaya rin makalipas ang halos isang oras matapos maaprubahan ng piyansa. Tinakda ng korte ang arraignment sa kaso sa Mayo 8. Nauna nang naharap sa kaparehong kaso ang dating broadcaster na si Jay Sonza na nakapagpiyansa rin noong Lunes matapos maaresto noong nakaraang linggo. 4 na hinihinalang drug suspect ang arestado matapos masamsam ang 61.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Barangay Bacau 1, General Trias nitong linggo May 3. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, 9 na kilo ng hinihinalang shabu ang narecover mula sa mga suspect na kinilalang sina Asil, 45, Al-Mukrim, 28, Al-Shamir, 24 at Darwina, 32. Nasamsam din ng buy-bust money, mga cellphone ID at isang van. Katuwang ng PDEA sa operasyon ng Philippine National Police o PNP. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagkasundo ang Japan at Pilipinas na palawakin pa ang kanilang defense cooperation kasunod ng pagpupulong ni Japanese Defense Minister Koizumo Shinjiro at Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Maynila noong Mayo 5. Kabilang sa tinalakay ang mas aktibong joint military exercises, information sharing at posibleng dagdag na defense equipment cooperation sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Binigyang diin ng dalawang opisyal ang pagtutol sa anumang paggamit ng puwersa o pananakot sa East China Sea, South China Sea at West Philippine Sea. Pinagtibay rin nila ang pagpapalawak ng bilateral at multilateral defense activities kasama ang Estados Unidos, Australia at iba pang kaalyado sa ilalim ng layunin ng isang free at open Indo-Pacific. Nakatakdang saksihan ng dalawang opisyal ang kasalukuyang nagaganap na balikatan exercise sa Ilocos Norte kung saan ginagamit ng Japan ang kanilang Type 88 surface-to-ship missiles. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.